Magandang araw! Ngayong araw, tatalakayin natin ang makrong kasanayan sa pakikinig. Ano nga bang ginagamit natin upang tayo ay makarinig? Oo, tama. Ito ay ang ating mga tenga. Ang pakikinig ay isang aktibong proseso sa pagtanggap ng mensahe. Ibig sabihin, halimbawa kung tayo ay may kausap, kung ano ang kanyang isinasambit o ating narinig mula sa kanya, doon lang din iikot ang usapan. At ang pandinig ay isang bukas, kahit tayo ay may ibang ginagawa. So, halimbawa pa rin, tayo ay naglalaba, naglilinis ng bahay, nakikinig tayo ng musika. O diba kung minsan ay mas nagaganahan tayong kumilos kung tayo ay may naririnig na kaaya-aya. At ang pakikinig rin ay may tatlong dito. Una ay ang resepsyon, pangalawa ay ang recognition, at pangatlo naman ay ang pagbibigay kahulugan sa narinig. Halimbawa, ang ambulansya. So, narinig mo ang ambulansya, reception, at ang recognition ay nakilala mo na kung ano ito. At ang pangatlo ay binibigyan mo ng kahulugan. Ibig sabihin, bakit kaya may ambulansya? Di kaya may nanganak, hindi kaya ba may aksidente? So, yun lang ang para sa pakikinig o kahulugan ng pakikinig. Ngayon naman ay akin kayong ibabahagi kay Binibining Kalumberan para sa kanyang malalim na pagpapaunawa tungkol sa pakikinig. Maraming salamat! Magandang araw, ako nga pala si Christine Kalumberan. Sa araw na ito, ang i-vlog natin ay ang proseso ng mga pakikinig. Ang pakikinig ay isang komplikadong proseso na nag-ugnay sa sistemang apektibo at kognitibo at sa pag-ugali at nakagawian ng tagapakinig. Narito ang mga proseso ng pakikinig. Una ay ang pagtanggap ng mensahe. Nakasalalay ang pakikinig sa pagtanggap ng mensahe, gayon din ang pagbigay tugon at pagkatuto. Ang pagtanggap ng mensahe ay ang proseso ng pag-unawa at pasang-ayon sa impormasyon na ipinapahayag ng iba. Halimbawa, kapag sinabi ng kaibigan mong may plano kayong magkita mamayang hapon, ang pagtanggap mo sa mensaheng ito ay maaaring isang simpleng oo at abangan kita mamaya. Ito ay nagpapakita ng pag-unawa at pagsang-ayon sa kanyang inahayag. Ikadalawa ay ang pag-focus ng atensyon. Sa tinanggap sa mensahe, hindi nangahulugan na naunawaan ng tagapakinig ang mensahe dahil lamang sa narinig niya ito. Malaki ang impluwensya ng atensyon o focus na ibinilagay ng tagapakinig. Ang pag-focus ng atensyon sa tinanggap na mensahe ay nangahulugang bibigyan mo ng pansin at importansya ang impormasyon na natanggap mo. Halimbawa, kapag nagbigay ng kalagahan ang iyong kaibigan sa kanyang problema, ang pag-focus ng atensyon ay maaaring ipakita sa pamagitan ng pagsabi ng naiintindihan kita at handa akong makinig. Ito ay nagpapakita ng pagbigay halaga sa kanyang nararamdaman. Ikatlo ay ang pagpapakahulugan. Nakadepende ang pagbigay ng positibo o negatibong interpretasyon o kahulugan ng mensahe sa pagkakahatid o pagkakasabi nito. Ang pagpapakahulugan ay ang proseso ng pagbigay ng kahulugan o interpretasyon sa isang mensahe, ideya o karanasan. Halimbawa, kapag may kaibigan ka na nagbigay sa iyo ng payo tungkol sa buhay, ang pagpakahulugan ay maaaring isagawa sa pamagitan ng pagsuri ng kanyang sinasabi at pag-intindi kung paano ito maaaring makatulong sa iyong personal na paglago. At ang pagtanda sa narinig. Mainam na makinig muna kaysa makipagtalo sa nagsalita upang maging mas epektibo ang pakikinig. Sa pagtanda sa narinig ay ang pag-ingat ng isang tao sa mga narinig niya upang maging mabuti at maaasahan sa pag-unawa at pagsuri ng impormasyon. Halimbawa, kapag mayroong presentasyon at isang tauhan ang nagbigay ng mahalagang datos, ang pagtanda sa narinig ay maaring magkaroon ng malalim na pag-unawa at pagtaglay ng mahalagang bahagi ng impormasyon. Pagtugon. Dito lubusang nasusubok ang pagiging epektibo ng paghatid ng mensahe. Ang pagtugon ay ang aksyon o reaksyon ng isang tao sa isang mensahe, sitwasyon o pangyayari. Halimbawa, kapag sinabihan ka ng kaibigan mo may birthday siya, ang pagtugon mo ay maaring maging maligayang kaarawan, anong plano mo. At dito na po magtatapos ang aking vlog. Maraming salamat. At ang ika-apat ay channel.
Ang channel o wika ng isang tao ay malaking epekto sa kanyang pandinig. Ang mga taong may iba't ibang channel ay maaaring magkaroon ng iba't ibang intonasyon, bokabularyo at pag-unawa sa kahulugan ng mga salita. Halimbawa, ang isang tao na may ibang wika bilang kanyang unang wika ay maaaring magkaroon ng pagkakamali o di pagkaunawa sa di pamilyar na salita o iba't ibang balarila. At ang panglima ay ang kultura. Ang kultura ng isang tao ay maaaring magdulot ng mga pagkakaiba sa paraan ng pandinig. Ang mga kaugalian, mga tradisyon, at mga kaisipan na kinapaluluban ng isang kultura ay maaaring magdulot ng iba't ibang pananaw o interpretasyon sa mga mensahe. Halimbawa, sa ilang kultura, ang mga didiriktang tayutay o biro ay kadalasang hindi inaasahan o kahit na nagkakasakit, samantalang ang ibang kultura, ito ay natural at batay sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. At ang pang-anim ay konsepto sa sarili. Ang konsepto ng isang tao sa kanyang sarili ay maaaring makaka-epekto sa pandinig. Ang self-esteem o pagtingin sa sarili ay maaaring magdulot ng pagiging bukas, kumpiyansa o kawalang interes sa pakikinig. Halimbawa, ang isang tao na may mataas na self-esteem o tiwala sa sarili ay madalas magkaroon ng malinaw na pakikinig at kahandaang tumanggap ng iba't ibang perspektibo. At ang panghuli ay ang lugar. Ang lugar kung saan naganap ang pakikinig ay maaari ring makakaapekto sa kahandaan ng isang tao na makinig. Ang mga di kaya-ayang pisikal na kondisyon tulad ng ingay, kaguluhan o tila malasang kapiligiran ay maaaring humadlang o magdulot ng pagkabahala sa pakikinig. Halimbawa lamang nito ay ang isang tao na nasa isang maingay na lugar ay maaaring magkaroon ng hirap na maunawaan ng mabuti ang sinasabi ng iba. So ngayon naman ay dumabot tayo sa uri ng pakikinig. Una ay ang passive na pakikinig. Ito ay pakikinig na isinasagawa kasabay ang iba pang gawain. Ito'y uri ng pakikinig na nagbibigay pansin sa nagsasalita, ngunit hindi masyadong nagpapakita ng aktibong interaksyon o reaksyon. Sunod naman ay ang attentive na pakikinig. Ito ay pakikinig na taimtim at puno ng konsentrasyon. Ito ay tumutukoy sa isang tao na may kakayahang makinig ng maayos at may kahusayan sa pagbibigay pansin sa mga detalye ng usapan. Sunod naman ay ang pakikinig na analytical. Ito ay isang paraan ng pakikinig kung saan ang tagapakinig ay masusing iniintindi at iniisip ang impormasyon na kanilang natatanggap. Layunin ng pakikinig na ito ang magbigay ng reaksyon sa napakinggan. At kasunod naman ay ang critical o mapanuring pakikinig. Ito ay naglalaman ng pag-unawa at pagpapahalaga sa iba't ibang aspeto ng mensahe. At ang panghuli naman ay ang appreciative na pakikinig. Ito ay isang uri ng pakikinig kung saan ipinapakita ng tagapakinig ang pagpapahalaga at pag-unawa sa nagsasalita. At yun lamang po sa uri ng pakikinig. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon, ang aking tatalakayin ay tungkol sa mga uri ng tagapakinig. Mga uri ng tagapakinig. Una, to-earn listener. Ito ang pinakamagaling at epektibong tagapakinig. Ang halimbawa nito ay isang tagapakinig na madaling makuha sa kung ano ang kanyang pinakinggan. At ang pangalawa naman ay ang eager beaver, yung mapagkunwaring tagapakinig. At yung halimbawa naman ito, yung nagkukunwaring nakikinig kahit hindi naman talaga ito nakikinig. At yung pangatlo naman ay ang bewilder.
yung walang malay sa paksang naririnig. At ang halimbawa naman nito, yung nakikinig pero hindi alam at hindi mo makukuha sa kung ano ang ibig sabihin at ipinahiwatig ng iyong napakinggan. At ang pang-apat naman ay ang BCB, yung attentive na tagapakinig, at yung halimbawa naman nito, kahit may ginagawa siya, yung tenga niya ay nakapokus pa rin sa nagsasalita habang siya ay may ginagawa. At yung panglima naman ay ang sleeper, yung tahimik hanggang sa makatulog ang tagapakinig. At ang halimbawa naman nito ay yung nakikinig ka hanggang sa nakatulog ka habang ikaw ay nakikinig. At ang pang-anim naman ay ang frowner, yung wari nagdududa at laging may katanungan. Halimbawa nito ay yung nakikinig ka pero marami ka pa rin tanong tungkol sa iyong napakinggan. At ang yung panghuli naman o pangpito ay ang tiger, yung naghihintay ka sa kamalian ng speaker. At yung halimbawa naman nito ay yung mga taong naghihintay lang ng kamalian ng isang tao o isang speaker para may masabi siya o may maisumbat siya sa tagapagsalita. At yun lang po, maraming salamat.